kababayan, kung makikita nyo, hindi ba kayo nagtataka? Kahit si Attorney Jesus Palsis nagtataka rito eh. Paano kaya na-afford ng mga DD-shit mga kababayan or netong mga Duterte na magbayad ng pagkamahal-mahal na abogado? Diba, paano kaya nila na-afford na bayaran ng 100 million kada buwan? Ito pong si Attorney Kaufman. Eh di ba, biruin nyo, ilang taon na? Mag-iisang taon na pala. Etong si dating Pangulong Duterte o naka-isang taon na nga, buhat nung siya ay naaresto mga kababayan. At kung mapapansin ninyo, ibig sabihin, nasa sa 12 months na silang nagbabayad ng 100 million kada buwan. Sa madalit salita, 1.2 billion na yung naibigay mga kababayan ni Sara Duterte, na mga Duterte dito po kay Attorney Kaufman. Diba, piruin nyo, paano kaya nila na-afford yan? Kahit ako, nagtataka ako eh. Unang-una, wala namang, allegedly, wala namang mga negosyo. Ito pong sina Sara Duterte, itong sina Paulo Duterte. Pero paano nila na-afford na magbayad ng ganong kamahal na abogado mga kababayan kada buwan? So ngayon, basahin po natin. Itong post mga kababayan, galing po kay Anthony Comedia. Sabi po dito mga kababayan, ito daw, nagbigay ng matinding reaksyon si Attorney Jesus Palsis at hayagang kinwisto ng pamilyang Duterte kaugnay ng kanilang kakayahang magbayad ng napakalaking halaga para po sa legal fees ni Lawyer Kaufman. Ay sa abogado, nakakapagtaka para sa kanya kung paano nagagawa ng mga Duterte na maglaan ng humigit kumulang 100 million kada buwan para sa bayad sa abogado, isang pondo na malaking bagay para sa karamihan ng mga Pilipino. Sabi pa dito, ani ni Palsis, ang ganitong impormasyon ay nagbubukas ng mga tanong tungkol sa pinanggagalingan ng pera at transparency ng gastusin ng pamilya. Ipinupunto niya na mahalagang linawin ng mga kinauukulan kung lihitimo at maayos ang pondo, lalo na't usapin ito na may kinalaman sa malaking halaga at pampublikong interes. Ang kanyang pahayag ay agad na nag-viral sa social media at umani ng iba't ibang reaksyon mula po sa mga netizen. May mga humanga sa kanyang tapang na magtanong, habang ang iba naman ay nagbigay ng kanilang sariling opinyon tungkol sa pera at kapangyarihan po sa politika ng mga Duterte. Kasi kahit kayo, mapapaisip kayo eh. Diba? Bukod pa yung pa-travel-travel. Diba, Vice President Sara Duterte, alam naman po natin na hindi mura mag-travel abroad, lalo na sa dahig. Eh bakit nagagawa po nila yan? Na parang hindi nila iniisip yung perang gagastusin po nila. Di ba kayo nagtataka? 100 million kada buwan? Paano po nila na-afford yun? Es gaya ng sinasabi ng mga DD-shit, maliwanag naman. Yung sinasabi ng mga vlogger ni Digong. Payak na pamumuhay, simpleng pamumuhay, walang dinagdag na haligi, sa tahanan, hindi kurap, at hindi nagnakaw sa bayan. Pero nakakapagbayad ng 100 million kada buwan sa mga sa abogado. Isang abogado pa lang yan, partida ha. Kababayan, 100 million kada buwan. Eh, naka 12 months na. Diba, ang pagkakaalam ko, parang naka-isang taon na. Eh, itong si Digong mga kababayan, dyan po sa dahig. So, ibig sabihin, 1.2 billion pesos na yung naibigay nila kay Attorney Kaufman, mga kababayan. Diba, paano kaya nila na-afford yan? Dapat masilip din ito ng ating pamahalaan kung saan ang gagaling ang napakaraming yaman ng mga Duterte para alam naman ng taong bayan kung saan sila kumukuha ng 100 million kada buwan bukod pa yung gastos nila mga kababayan sa kanilang mga travel-travel. O sabi nga dito, 150 million, idol. O ayan, sabi pa nung isa, 130 million a month. Diba? Pero inyo, iba-iba tayo ng figure. Pero maliwanag dito, nasa 100 million pataas. Kasi sabi nga dito, humigit kumulang, oh. Ayan, oh. Humigit kumulang 100 million kada buwan. Para daw po sa abogado na si Kaufman. O ang tanong, saan sila kumukuha ng pondo para ibayad kay Kaufman? Dapat po masilip yan ang ating pamahalaan. Dapat masilip po yan ang kinauukulan para alam ng taong bayan kung saan po nanggagaling ang pera po nila. Kasi hindi po biro yan. Lalo na at nasa stage po tayo na sinusugpo ang korupsyon na nangyayari dito po sa ating bansa.
Di po ba mga kababayan? Siguro naman karapatan ng mamamayang Pilipino na malaman kung saan sila kumukuha ng ganyang kalaking pondo. Kasi sabi nila wala silang pera. Sabi ng mga DD-shed, payak yung pamumuhay. Simple yung pamumuhay. O bakit may 100 million kada buwan? Mahigit na pambayad sa abogado na si Kaufman. Eto mga Duterte. O ako, nagtatanong lang naman. Di po ba mga kababayan? So kayo, ano masasabi nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po ako ano po masasabi nyo. Hingil po sa usapin po na yan. At ngayon, eto na. Punta naman po tayo mga kababayan. Dito po sa matinding sagutan kanina ni Senator Dante Marcoleta at saka po ni Senator Kiko Pangilinan patungkol po sa issue ng West Philippine Sea. So sabi po dito mga kababayan, Marcoleta versus Pangilinan, mainit na talakayan sa issue ng West Philippine Sea. Kinwestiyon ni Senator Kiko Pangilinan ang pahayag ni Senator Dante Marcoleta ukol sa kawalan umano ng eksaktong coordinates ng West Philippine Sea na ipinaglalaban po ng Pilipinas. Sabi pa dito, sa gitna ito ng interpellation sa Senate Resolution number 256 na layong kundinahin ang pahayag ng Chinese Embassy laban po sa ilang opisyal ng ating pamahalaan ng ating bansa. So ngayon, ito, pakinggan po natin. Kaya po nagiging importante na kailangan po natin munang pag-aralan hanggang saan eksakto pong coordinates ba ng ating West Philippine Sea. Dito po sa binabanggit nating mga batas sa ngayon, kung titingnan natin, hindi po natin sila magagamit, Mr. President. Kaya napakahirap po ngayon nating sagupain yung mga pananaw na parang may nag-aangkin ng atin pero hindi pa natin ma-define kung ano talaga yung atin. In short mga kababayan, sinasabi ni Senator Dante Marcoleta dito na paano natin ipaglalaban yung West Philippine Sea kung hindi naman natin alam kung alin talaga yung hangganan ng mga teritoryo po natin dyan po sa West Philippine Sea. So ngayon, syempre mga kababayan, kapag ka mga ganyan yung usapin, lagi tayo may backup dyan. Actually, nag-research ako kanina, tapos inilagay ko na lang dito, point by point, sa madaling paliwanag, yung mga nalaman natin. Ito, so sabi dito, yan. Ayon po sa UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea, batas international na sumusunod ng halos lahat ng bansa, kabilang po ang Pilipinas at saka po ang China. So ayon daw po sa UNCLOS, may karapatan ng isang bansa sa 12 nautical miles territorial sea or 200 nautical miles exclusive economic zone or etong EEZ mga kababayan. So